Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Grabe, ano ba talaga nangyayari sa Pilipinas mga babayan, no? So nakita nyo yung preview mga kumare ko. So ito yung tensyon diyan sa labas, no? Nakuha na diyan si Senator Bato mga babayan. At syempre yung mga supporters ng DDS kay Senator Bato ay talagang nakikipag girian sa mga kapulisan. So ang mga pulis naman kasi mga kababayan, wala naman yang kasalanan eh. Talagang sumusunod lang talaga yan sa mga boss nila ng mga bangag. Punyeta, no? Grabe. So, merong ano dito, merong talagang sabwatan. Itong si Soto, syempre, kunyari, bababa at ipapalitan na. So, syempre, papalitan na ng kaalyado ni Senator Bato. Akala niya, ano ba yun? Okay, nung pala entrapment yun. Trap talaga nangyari. Hindi ba? Kita niyo si Soto, bigla na lang daw sumibat yan. Sumakay na sa sasakyan niya. At noon, and then, siya rin yung nagpapasok sa mga NBI. Pero yung mga NBI, malupit Ang lupit talaga ng mga NBI. Biruin mo, naghari dyan sa Senado, no? Grabe. Saka hindi nila ginalang ang batas, no? Meron pala dapat yan na sinusunod. Kaso, si Trillanes, talagang malakas talaga. Congratulations, Trillanes. Ang lupit mo, biruin mo, si Trillanes, ordinaryong tao na lang yan, hindi yan nakaupo, wala siyang posisyon, hindi nga nanalo sa pagka-mayor yan, hindi nga manalo yan sa pagka-barangay tanod eh. Pero siya, nangunguna, no? Palakpakan, bravo, bravo! Bravo si Trillanes mga babayan. So, syempre, congratulations sa mga tanso vlogger na talaga naman nagtatawanan ngayon, na talagang, sabi niya, kinakantsawan nyo dati si Trillanes, pero ngayon pala, siya yung hero ng mga bangag, na mga umubos ng kwarta ng Pilipinas, no? Grabe. So, malalaman pa natin dito mga babayan kasi marami pa naman tong issue. So, yan. Makipanood tayo mamaya kay Kuya Bok, yung isang legit DDS. Sila kasi yung nandyan sa sa Senado. Sila yung nakipagtadyakan dyan. Sila yung mga nakipaggirian, no? Alam mo, nakakaawa na ang Pilipinas mga kababayan, no? Ba't nangyayari ito sa bansa natin? Na talaga namang hirap na nga, no? Hirap na nga ang mga taong bayan, no? At ay pinagnanakaw na ang pera ng taong bayan ng Pilipinas. Ay grabe po ang talagang hindi po mapahayag ang mga tao. Pero sana itong mga kapulisan, mga general, whatever, yung mga pulis, pag yan ang bumaligtad, awanin, no? Kaso sa panahon ngayon, pera-pera din kasi, 'di ba, nagkaka-issue dati na pinaglalagyan din, binigyan din ng maleta, yung mga ganitong mga matataas na opisyal. Kaya wala rin magagawa itong mga nasa baba na mga kasunduluhan ng mga kapulisan. Sino kaya ang maglalakas ng loob na labanan talaga itong administrasyon ni Marcos Jr., no? Kasi alam mo, pagka pera-pera din kasi mga babayan. Kunyari, ako, general ako, binigyan akong 2 maleta. Abay, hindi ko susundin yung aking puso. Siyempre, tinanggap ko na yung pera eh. Pero sana mayroong isang mataas na opisyal na mayroong puso na hindi niya ipagkakalulong ang bansang Pilipinas. Kaso, siyempre, sa panahon ngayon, damay-damay na kasi mga babayan. Nagkakadamay-damay na ang mga buhaya. Baga, yan eh, parang lason, no? Nalason ang isip, no? Siyempre, nagkakainggitan din yan eh. Ba't ikaw may maleta? Bakit ako? Wala ako, mataas ako. Pag hindi nyo ako nabigyan, ay sasabihin na, pag hindi nabigyan to, ay baka ito ang maglaglag sa atin. Alam nyo naman mga babayan, lahat gagawin po nila para hindi po sila mapanagot pagdating ng panahon. Kasi sobrang kaba na po sila ngayon mga babayan. Biruin mo, halos 2 taon na lang. Pagka hindi nila napabagsak ang Duterte o sino man yung mga nakahadlang sa kanila, ay mayayari po sila mga babayan. At nababaliwala po ang kanilang mga pinagnanakaw na pera, no? Grabe. Diablo na talaga ang kumikilos sa panahon ngayon mga kababayan. So, sino ang kawawa? Siyempre, yung mga mamamayang Pilipinas, no, yung mamamayang Pilipino ang nagdudusa ngayon, no. Baga yung mga pera natin, no, na mga tax natin ay napupunta lang sa iilan lang na mga demonyong mga kawatan. Napakasakit sa puso at ay talagang pag makikita mo ganito, di ba? Na parang ayaw mo na sa Pilipinas, Diyos ko. So, mga babayan, malalaman pa rin natin at ay kung saan talaga idediretso si Senator Bato, no? Kita nyo, pinagdapa. So susunod natin vlog yung pinagdapa yan eh.
at ay hindi na siya makahinga at may sakit at yung mga supporter ng mga bangag ay biglang nagkasakit daw. Siyempre, sino ba namang hindi magkakasakit sa ganyang mga tensyon at ay siyempre mapapalayo ka sa pamilya mo na alam mo naman merong batas dito pero dadaling ka sa ICC. Damon yung ICC na yan. Diyos ko. Wala na rin kwenta rin dito yung ating yung batas, no. Ibig sabihin yan, walang tiwala yung mga nakaupo ngayon sa batas ng Pilipinas. Kaya dadalhin nila sa dahig. Doon kasi sa dahig, wala na. Hindi tayo makakapunta, hindi tayo makakapagsuporta sa Tatay Digong at kay Senator Bato. Kaya doon nila dadalhin. Hindi ba? Grabe, nakakalungkot talaga mga babayan ang nangyayari sa bansa natin, no. So ito, panoorin natin mga babayan itong tensyon dito sa labas ng Senado kung paano harangin ng mga babayan natin ang sinasakyan ni Senator Bato na talaga naman wala naman din talagang magagawa dahil sila may mga baril. Pagka pumalaki dyan, ikukulong ka nila, 'di ba? Sa panahon ngayon, ganun talaga eh. So, yun. Malamang malulungkot ka sa video na to. So, panoorin nyo, subscribe nyo rin po si Kuya Bok TV at ay subscribe nyo doon kasi nandun sila lagi doon sa sa labas at mapapanood nyo yung mga full video sa kanila, yung mga kasama natin ng mga DDS. So, ano pa mga babayan, pag nagustuhan mo itong vlog na to, ano masabi mo, like mo na rin. Ganun talaga, nakakalungkot to. Panoorin nyo na guys. Anong kinakatakot nyo? Boses lang ang meron kami. Wala kaming baril, wala kaming granada, wala kaming bomba. Boses lang. Ila, padaanin nyo kami. Abante! Kala ko ba pinapatabi nyo yung mga tao? Ngayon, papasok kami doon para tumabi kami. Ba't ayaw nyo kami pagbigyan? Samantalang itong mga putang magnanakaw, hindi nyo mahuli-huli. Samantalang itong putang presidente na ginagawang pot house, patsesyon ng Malacanang, hindi nyo mahuli-huli. Putang, ano bang bansa to? Padaanin nyo na kami. Protect and preserve the people. Padaanin nyo kami. Hindi kami manggugulo! Padaanin nyo kami! Tulak mga kababayan! Tulak! Walang kasalanan yung driver dyan pag tinulak nyo! Tulak! Tulak! Kasi pinipigilan yung... Tulak mga kababayan! Dito tayo lahat sa likod! Tulak! Walang kasalanan ng driver dyan! Tulak! 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 Putang ina, boses na lang! Takot pa kayo? Yung karapatan natin magsalita! Mga sir, ano ba ang problema? Alam naming pagod na kayo. Pagod na rin ang taong bayan. Bakit boses man lang? Pinagkakait nyo pa. Dinakawan na nga kami. Nakita naman ninyo. Pinagparti-partihan ang pera ng taong bayan. Inilagay sa maleta, itinratong parang basura. Putang ina naman. Gusto nyo igalang namin kayo. Pero kaming taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, hindi nyo man lang mabigyan ng pagkakataon na magpahayag ng damdamin. Anong klaseng bansa ba tayo? Baka nalilimutan ninyo ang sinumpaan ninyong salaysay. Baka nalilimutan ninyo ang tungkulin ninyo sa taong bayan.
nyo ba kami? Nagubad ka ba ng gabi? Mga kababayan, papayag pa ba tayong inaapi? Papayag pa ba tayong ginaganito? Ang mga pulis na pinapasaod natin ay siyang nanggigipit sa atin. Papayag kayo? Pinoprotektahan ng mga magnanakaw. Papayag kayo? Nakakahiya naman ang mga kapulisan. Ang gaganda ng inyong mga uniforme at nagkikintaban ng inyong mga estrella. Pero yung taong bayan ngayon na nakikiusap nagsusumamo, na nagbibigay ng hapag sa inyong pamilya, ayaw nyo padaanin. Pinoproteksyonan ninyo ang mga buhaya sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Naiintindihan namin ang chain of command. Pero taong bayan na nasa harapan nyo ngayon, ang bread and butter ng ating gobyerno. Kailan ba kayo mamumulat? Hindi naman kami manggugulo. Papayag ba tayong ganito? Kanina pa tayo dito. Bakit hindi umuusad? Sobrang pagkatuta ng mga pulis. Yung pa pwede. Atin sa Malacanang, hindi nyo iuuli. Ang dami na mga rigititos. Ang haba naman ng usapan. Samantalang kami ninanakawan mayat maya sandali-sandali. Mali-maleta putang ina. Gigil na ba kayo? Paano kami tatabi? Kayo yung nagbabawal sa amin, tumabi kami. Anong klaseng pulis kayo? Pati na kayo dyan, medyo makamati. Bukahan nyo na yan. Hayaan nyo na. Bukahan nyo na kayo. Pulis kayo. Hayaan nyo na. O, sabay-sabay tulak. 1, 2, 3. Tama na yung usapan sa harap. Hindi nyo na mapigilan ang taong bayan. Putang ina ng administrasyon na to.
Mga tropang kapulisan, mahirap ang sitwasyon ninyo. Naiintindihan namin. Pero sana intindihin nyo rin kami. Wala naman kayong dapat ikatakot. Wala naman kayong nakita mga baril. Wala kayong nakita mga granada dinamita. Wala naman mga molotov. Boses lang naman. Eh bakit pinoprotektahan nyo itong putang inang mga nandito sa loob? Lalo na itong mga putang inang NBI. At ang mga siyang bayaran! Saan ka ba naman makakita? Utangin na nyo! NBI Director, mga aresto kasama si Villan, si Trillanes. Anong klaseng kahayupan yan? Yan, nag-iisa ng waran. Ano yun? Pet at galit na ang taong bayan. Hindi nyo na to kayang pigilan. Pagbigyan nyo kami, hanggat boses pa lang ang aming ginagamit. Dahil kapag kayo ay hindi nakinig sa mamamayang Pilipino na sawang-sawa na sa sabwatan at pagnanakaw sa saswelang impeachment, baka hindi lang ganito ang danasin natin pare-pareho. Gusto nyo bang magkagulo ang bansang ito? Handa kami mamatay para sa bayan! Naka-advance tayong atin ito eh. Tayo nagpatayo nito eh. Ba't bawal tayo dito? Buwis ka natin ito! Buwis sa mga OFW! Salamat naman. Salamat naman dahil sa pangungulit ng bread and butter ng bansang ito, mamamayang Pilipino, eh napilit natin na itulak ang sasakyan. Ito na nga lang ang tanging sandata namin. Boses, boses, at walang katapusang boses. Pipigilan pa. Papayag pa ba tayo sa nangyayari sa bansa? Papayag ba tayo? Natukutin na naman ang isang Pilipino. Papayag ba tayo? Natraidorin na naman ang gobyernong ito si Senador Bato de la Rosa. Mga kababayan, nandito tayo ngayong gabi sa harap ng Senado upang magtipon, magkaisa, ipakita ang suporta kay Senador Bato de la Rosa. Hindi bilang isang politiko, kung hindi bilang isang Pilipino, sapagkat bawat may isang mamamayan na binigyan ng mandato na bababuyin. Lahat tayo, ganun din ang gagawin. Papayag ba kayong arestuin at ikulong na walang kaso? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa.
naman laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.